Mga kababayan, mga ka-GP Natics, alam nyo ba, itong si Salvador Panelo, nilaglag mismo ang mga DDS. Inamin nito mga kababayan na mali-edukado daw po ang mga DDS at ang mga DDS, mga kababayan, naniniwala daw po dito sa mga Duterte. Dahil sila po ay walang utak, sila ay mga bobo, mali-edukado nga eh. Biruin mo mga kababayan, ano to, simula na ba ito ng paglaglag mo sa mga DDS, Salpanelo? Pakinggan nyo mga kababayan kung paano niya po siniraan at kung paano niya po tinira ang mga DDS. Itong si Salpanelo. May galit ata to, di ko alam ha. Pero pakinggan nyo muna kung ano sasabihin niya. The Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun eh. Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero, ang sabi niya, blindly. mga bulag. Yung Duterte country, binoto nila yung 10. Kasi blindly. Mga bulag daw, mga kababayan. Parang sinabi niya na itong mga Duterte supporter na to ay hindi nila nakikita yung totoo. Ang sabi niya pa. Pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Mga kababayan. Nagets nyo? Sabi niya ganon. Pero doon sa country na kung saan nandun yung mga edukadong mga bata, ay hindi nakapasa yung Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan, ang bumuboto lang sa mga Duterte, buboto lang doon sa lineup nila na Duterte sa PDP, ay yung mga blind, mal-edukado. Pero sa mga educated person, educated kabataan, mga kababayan ay hindi daw nakapasa itong mga Duterte. So inamin mo na ang mga DDS, mga mal-educated. Itong mga ito ay mga bobo at tanga na nagpapauto sa mga Duterte. Maliwanag. Ulitin natin. Mga DDS, baka nandiyan kayo, magparamdam naman kayo dyan, pagalawin nyo ang baso. The Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun eh. Gen Z. Plus, at the same time, 56%. alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Nako po, mga kababayan. Salpanelo, pangalawa mo na yan Sa susunod, chuchugiin ka na ng mga Duterte. Nung una, si Harry Roque lang ang binabanatan mo. Ngayon, mismong mga mal-educated DDS na binabanatan mo, biruin nyo mga kababayan, doon daw sa Duterte country, ang mga kabataan daw doon mal-edukado. Kaya sila blinded na bumoto doon sa Duterte. Pero yung Duterte, kaya daw mataas ang porsyento ng Duterte doon sa Duterte country kasi puro mal-educated na kabataan ang bumoto. Diba? Nagpapauto, mga bulag. Pero doon daw sa mga country na edukado ang mga kabataan ay wala daw nakuhang margin, wala daw nakuhang number yung mga Duterte. Parang sinabi niya dito dalawa mga kababayan. Mal-edukado yung mga DDS at parang sinabi niya din dito yung Duterte country ay mga bobo. Diba? Yun lang naman yun Kasi mataas yung 56%, mga kababayan, ang nakuha daw dyan. Ang taas ng kanilang pagkapanalo dahil nga doon sa mga blinded followers nila na mga Gen Z. Mal-educated. Sabi ni Sir Nelson Tolin, mga inutil na didishit lang ang naluloko ng mga dutae. Diba?
Yun ang sinabi ni Sal Panelo. Pero yung mga matatalino, mga kababayan, hindi kayang lokohin nila Digong. Oh. Aba, parang iba na mga pananalita ni Sal Panelo. Mukha kasing, tingin ko mga kababayan, ano? Si Panelo mukhang hindi na kasi napapansin to eh. Hindi na napapansin ng mga Duterte. Kaya ito nagsasalita na. Kinakalaban si Harry Roque. Kinakalaban na ngayon mismo mga kababayan yung kanilang malaking nakuhang margin o number dyan sa Duterte country. Ano ba yung sinatawag mong Duterte country, JP? Yung Mindanao. Diba? Yung Mindanao po na malaki ang nakuha nila. Sabi niyang ganon kasi sila, I'm sorry to say, blindly. Blinded. Ibig sabihin, bopols. Napaniwala, mga kababayan, napapaniwala daw yung mga bobong mga bata na to ng mga Duterte. Kasi mal-edukado. Pero doon daw, sa mga lugar na kung saan educated or edukado ang mga kabataan ay hindi daw manalo ang Duterte. Totoo naman. Diba? Hindi talaga sila mananalo doon sapagkat alam nila, mga kababayan, kung ano talaga ang kulay ng mga Duterte. Ano ba talaga ang ginagawang kabuktutan ng mga Duterte? Ano ba talaga ang pagkakasala ng mga Duterte? Hindi kagaya nung blinded country na tinatawag ni Sal Panelo. Kahit anong ihain mo dyan na ebidensya, mga kababayan, si Duterte ay parang Panginoon sa kanila. Oy, Duterte kami! Diba? Kahit na nga sabihin mga ka-GPnatics na nambubugbog na ng sinasabi nilang gawbu or bugaw, Duterte kami! Binugbog na yung tao, gusto pa rin nila. Pulong ang manalo. Sabi ni Jun Sevilla, tama si Panelo. Karamihan sa mga DDS ang utak kasing liit ng mga utak ng tungaw, ibig sabihin, bopols. Ibig sabihin, Arlene Villamor, sabi niya, ibig sabihin, maraming uneducated people sa Davao. That's exactly what he says. Diba? Mal-edukado daw. Yoga Duterte country. Sabi ni Sir Nelson Tolin, senyalis na yan, nababaliktad na si Butike ka GP, wait lang tayo. Baka sa isip din ni Digong, napakabobo naman ng mga supporter ko, alam nila na nakakulong ako, binoto pa rin ako. Pwede. Diba? Ako po, DDS, mag-ingat-ingat kayo Nilalaglag na kayo ng konti-konti nito. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung sinabi niya na ang bumoto lang sa mga Duterte ay mga bobo. Kung titingnan natin, mga kababayan, ang number 1 na voters nila doon sa Duterte country, ano yon? Davao City. Diba? Davao City, lahat panalo sila Digong Duterte, si Basti Duterte, si Pulong Duterte, si Omar, tapos yung isa pa, mga kababayan, si Rigo ata yun, 5. Pero inyo, tapos yung Duterte, mataas din ang kanilang percentage na nakuha sa Mindanao. Ayun na nga, nangangahulugan talaga na bopols, uneducated, etong mga supporter ng mga Duterte. Uy, ang ganda naman ng pangalan nito. Idol ko si Boss GP, Go Philippines. Nako. Ano ba yan? Gagawin na ba nating fan page? Idol ko si Boss GP. Salamat sa iyo Shout out. Shout out. Mega love. Shout out sa iyo. Idol ko si Boss GP, Go Philippines. Idol na idol mo ako. Sino kaya to? Baka mamaya ginugoyo mo lang ako Davao lang ang Duterte country GP. Utak tungaw. Bobo at gutom. Mga kababayan, sabi ni Mama Heidi AC, I think dahil sa vote buying yan. I don't know guys. Palagay ko pwede rin naman talaga may vote buying at the same time they are
scared of the Dutertes, 'di ba? Alam niyo no how this family is working, mga kababayan, kung paano sila kumilos pagdating sa Davao. 'Di ba? Takot nga ang tao sa kanila, biruin mo pulong. Nakita na nila na nambubugbog. Oh, lahat ng mga tao doon parang normal na sa kanila, yung mga Duterte mambugbog. O okay lang sa kanila. Kahit nga daw silang patayin, wala na silang magagawa doon. Okay lang sa kanila. Oh. AJ Pads, GP layos ka no J Davao 1. Perme. Aglalayos ang gana tatta. Baham-baha po sa Davao, guys. Oh, yan ang isa pa. Biruin nyo, baham-baha ngayon sa Davao City. Tapos gusto nyo, Duterte pa rin ang maupo. O, nasa napunta ang 51 billion ni Pulong. Oh, Elma Petroshka, balita ko may 10K na gumapang per boto kaya sila nanalo. Actually, mababa yung 10K na yan. Minimum of 12K daw. Ang sinasabi, mga kababayan. O, at kapag nasa pila ka, nilalapitan ka nila. Or bago ka pumunta doon sa mga presinto, ay meron ka ng bayad. Oy, pa-shoutout daw ang mag-asawang Elvira De Leon sa Abad Santos. Oy, anong balita dyan, Elvira De Leon, doon sa dating warehouse ng mga ng mga nahuli dyan na almost 1 ton. Sabi ni R. Dayan, mag-merch ka na din po ng t-shirt Go Philippines. Guys, tama yan. Alam mo, napanood ako sa KMJS kahapon dahil sa kilikili, umaman. Nako, papasukin ko na rin ang affiliation. Mag-merchant na din tayo ng t-shirt. Tingnan ko lang, kaya naghahanap pa ako ng tawag dito, na sponsor no? Then naghahanap pa ako ng mga design, guys. At syempre, ipon lang ng konti kasi pinag-iipunan ko muna yung sasakyan. Pero pinag-aaralan ko na ngayon yung affiliation. Gusto ko rin yumaman, Shoutout Ivy Ramirez, Heidi AC. Magbasa muna tayo ng inyong mga comment. Mga kababayan, hindi na po ako makakapag topic pa ng iba sapagkat kami po ay aalis ngayong umaga.